Hello everyone, so welcome to our example problem number 1. Okay, so never mind na lang yung title dito. Ayan, okay. So compute the moment of inertia of the shaded area with respect to x axis. So ano ba yung pinapahanap? Muna, we have the moment of inertia. Ngayon, let's check if saan ba yung pinapahanap na moment of inertia. Hindi ba kasi meron tayong Ix tsaka Iy. Ito, with respect to x-axis. Tapos ito, with respect to y-axis. Ngayon, ano daw yung pinapahanap? With respect to x-axis. Okay, so with respect to x-axis, Ix yung pinapahanap natin. Ngayon, na-identify na natin na Ix ang pinapahanap, moment of inertia with respect to x-axis. Ano na ulit ang formula ng ating Ix? Hindi ba I bar x plus AD squared? Okay. Ngayon, since na-identify na natin ang ating formula, let's check yung shape na ginamit sa ating problem. Okay? Meron tayong nakikitang isang rectangle which is shaded. Okay? And dinagdagan ng circle sa gitna which is unshaded. So, obviously, yung butas sa gitna na circle is ima-minus natin siya with doon sa ating rectangle. Kasi butas nga siya hollow. Hollow yung ating figure. Therefore, ang mangyayari dyan, Ix is equal sa Ix1 minus doon sa Ix2. Sabihin na lang natin na 1 yung rectangle and 2 yung circle. Okay. Para ma-identify natin, unahin muna natin yung Ix1. Okay, dahan-dahanin na lang natin. Ix1. Okay. So, sa Ix1, ang shape natin is rectangle. Ano ulit yung shape ng ating, I bar x ng ating rectangle with respect to x-axis? We have bh cubed over 12. Plus, ano yung area ng ating rectangle? We have base times height. And then, ano na ulit yung distance na kailangan nating i-consider? Hindi ba kapag yung distance na tinatawag natin is naka-reference siya or yun yung distance ng centroid hanggang doon sa reference axis natin. With respect to x-axis yung problem. Therefore, ang kailangan natin na distance is yung papunta sa x-axis. Ano yung papunta sa x-axis? Hindi ba yun yung y bar? Y bar squared. And then, isubstitute lang natin lahat ng value. Ix1 is equals to ano yung base? We have the 100 mm times yung height na 75 plus 75, we have 150 mm cube over 12 plus yung base na 100 again times yung height na 150, paliitin lang natin, plus ay times yung y bar o yung centroid. Hindi ba yung centroid ng rectangle? Isipin nyo, wala muna yung circle na hollow dyan. Hindi ba ang centroid ng circle is h over 2 kapag y? That's why 150 over 2, 75 squared. So, ito is h over 2 is equals to 150 over 2. Kaya 75 squared. Ang answer is that using our calculator, clear muna natin lahat. 100 times 150 cube pala, sorry. 12 plus 100 times 150 times 75 squared. Ngayon, ang magiging sagot natin is
112,500,000. Pero, sa ating moment of inertia, commonly, naka times 10 raised to 6 yung ating sagot. Kapag naka times 10 raised to 6, so, kung ita-type nyo siya sa inyong calculator, ang magiging sagot dyan is that 112.5 times 10 raised to 6. Ano yung magiging unit natin for IX or moment of inertia? Magiging mm4. Bakit mm4? Kasi dito pa lang magiging cube na siya. And then meron tang times mo pa siya, ita times pa siya ulit, magiging raised to 4 siya. Okay, kasi ito squared na to, squared na din siya. Ito is tapos So pag pinag-multiply is equals to raised to 4 din siya. So ang ating unit sa ating moment of inertia is always raised to 4. Okay. So, eto, sagot pa lang natin kay moment of inertia ng rectangle. How about sa moment of inertia ng ating circle? Again, apply lang ulit natin Ix to ano yung I bar x tapos area and distance squared na kino-consider natin. Yung I bar x natin sa circle, kung naaalala nyo po, ano po ulit ang I bar x ng ating circle? Ang I bar x ng ating circle is pi r raised to 4 over 4 plus ano ang area ng circle in terms of radius? Pi r squared times yung distance ng ating centroid ng circle papunta doon sa reference axis. Ano ba yung centroid ng ating circle? So dito makikita nyo meron tayong radius ng circle na 25 mm. So sa pagkakaalala ninyo, ang magiging distance or centroid ng ating circle, hindi ba is nasa mismong gitna niya as per our figure dun sa reference axis. Kaso, ang x-axis kasi natin is nasa baba. Wala siya doon sa mismong gitna ng circle. So ngayon, ano ba yung magiging location ng centroid? Hindi ba kalahati ng circle, which is yung kanyang radius na 25 mm plus, so eto 75 mm siya hanggang dito sa gitna nung ating circle. So based sa figure natin, pwede na nating i-consider as centroid ng circle or yung distance ng circle papunta do sa reference axis natin na x-axis yung 75 kasi nasa gitna lang din yung 75 mm. Okay. So, ilagay lang natin dito. Ilagay na natin na 75 squared. And then, isubstitute lang natin lahat ng value. We have pi times 25 mm raised to 4 over 4 plus pi times radius na 25 squared times yung distance niya 75 squared. Ang sagot natin for our moment of inertia sa circle is shift pi 25 raised to 4 over 4 plus shift pi 25 squared times 75 squared. Ang sagot natin is almost 11 million. Pero, kung i-convert nyo siya sa times 10 raised to 6 or sa inyong calculator, magiging 11.351 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Since na-identify na natin ang ating mga moment of inertia, imaminus na natin yung na-compute natin na rectangle doon sa
i-minus natin yung nakuha natin moment of inertia ni circle kasi nga hollow lang siya. So, Ix is equals yung 112.5 times 10 raised to 6 minus 11.351 times 10 raised to 6. Therefore, ang mahanap nating moment of inertia ng buong kabuang shape or figure times 10 raised to 6 minus 11.351 times 10 raised to 6. I-open and close parenthesis ko na lang siya para mas sure. So, meron tayong 101.149 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Yung mm raised to 4 po, yun na yung unit natin talaga sa moment of inertia. Okay, so meron tayong sagot na 101.149 times 10 raised to 6 mm raised to 4. So, ganun po tayo nagsasolve ng moment of inertia. I hope you understand kung paano yung process natin. Kapag hindi po siya colored or shaded, ibig po sabihin hollow po yung shape na yun. Hindi po natin siya ina-add, therefore minus po natin siya. So, sana hindi po kayo malito kapag mga ganyang problem po. I hope you understand the process of solving moment of inertia, and have a good day. If ever you have a question, please do message me sa aking Facebook account. Thank you and have a good day.